na huli. Wala ka nang papanginoonin. Basilio, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sapat ang pasalamatan ng makita kang masaya. Sa kaligayahan mo, wala na akong maaari gawin. Isang bagay na lang ang pinoproblema ko. Hindi ko malaman kung saan ka natitira ng lolo. Bakit ka napapangiti? Sandali na lang at malalaman mo lang ang dahilan. Yan ang magiging tahanan niyo huli. Kubo lamang ngunit, hubad sa suliranin. At aba, andyan na si Lolo Selo. Lolo, pasalamat tayo at may kaluluwang habag sa atin. Hindi habag huli, tungkulin kong tulungan ang mga mahal ko sa buhay. Labis-labis ang kasiyahan ko, Basilio. Ngunit saan ka kumuha ng perang pinantubos sa akin at sa bahay? Nakapag-impok na ako huli, wala ka na dapat alahanin. Ibabalik ako huli. Tandang Selo, may aas-asulin lang po. Lamang po ako ngayon. Asahan kita bukas, Basilio. Maraming salamat. Tama na ang mungkahing pang-paaralan. Pag-iisipan ko pa ang tungkol sa bagay na yan. Paano po ang kahilingan ng mga estudyante na ang pamahalaan ay dapat magpatayo ng paaralan? Demontres, paaralan na naman. Hindi ba't sinabi kong pag-iisipan ko pa ang tungkol sa bagay na yan? Kastila, anong tingin niyo sa bagay na yan, Ginoo? Sa palagay ko, dapat sila'y pagbigyan. Pagbigyan? Aba, pagsaklaw na sa aming kapangyarihan ang gusto nila. Ba, sa oras na matuto sila ng wika ng ating inang bayan, hindi na sila tutugot at makikipagtalo pa sa atin. Kung gayon, ay ano ang inaakala niyong dapat gawin, Padre Sibila? Sabihin ninyo, wala pa sa panahon ang kanilang hiniling. Sila'y mga baliw. Ako ang tatanungin, wag ikaw'y kahina-hinala ang kanilang kahilingan. Totoo, iyon ay isang payapang pagbabago, isang paghihimagsik. Padre Sibayla, hindi ko makita ang kaugnayan ninyo na sinabi niyo sa kanila. Ang mga namumuno sa kanila ay walang kwenta, mga palalo. Namumuno sa kanila ay si Isagani, isang batang hindi matino at pamangkin ng paring Indio. Si Maharaig, si Basilio ay hindi dapat matuto ng wikang Kastila. Ang tungkol kay Basilio ay walang nakatitiyak ng kanyang tunay na pagkatao. Tamang si Padre Saldi lamang nakakakilala sa kanya. Mahiwaga pa pala ang pagkatao ng Basilyong yan. Gayon nga, tila nagkaroon ng usapin laban sa mga Guardia Civil noong bata pa siya. Ang kanyang amay nasawi sa isang kaguluhan. Gayon ba, itala ang kanyang pangalan. Nararapat lamang sa mga Indio ay sumunod sa ating mga pinag-uutos. Dapat sa kanila ay manatili sa kamangmangan. Bakit hindi sila dapat masinagan ng karunungan, Padre Camora? Pagkat oras na matuto sila ng wikang Kastila, ay magiging kalaban nila ang Diyos at ang Espanya. Mga Ginoo, ang mabibigat na suliranin ay dapat isipin habang kumakain. Sang-ayon ba kayo sa aking mungkahi? Baka hindi tayo matunawan. Talagang matalino ka. Kung gayon, ipagpabukas na natin ang lahat ng suliranin at tayo'y payapang kumain. Masarap. Mahusay talaga ang aking bagong kusinero. Siyang tunay. Mapalad kayo, General. Bibihira ngayon ang magaling na kusinero. Naparito nga pala ang anak na dalaga ni Kabisang Tales. Palayain daw po ang kanyang lolo na hinuri bilang palit na kanyang amang tulisan. Punyales, hindi na ba ako makakain ng walang sasagabal sa akin? General, 3 araw na pong pabalik-balik ang anak ni Kabisang Tales. Karamba, bakit ngayon ko lang naalala? Pagbigyanin niyo na po ang dalagang iyon. Bueno, sabihin sa kalihim na padalhan ng utos ang tenyente ng Guardia Civil na pakawalan ng matanda. Kailangan matapos ko ang aklat na ito upang maisauli ko bukas. Kamusta ang may sakit, Basilio? Kayo pala, Ginoong Simon. Ginulat niyo ako. Nalubha ang kanyang lagay. Kumakalat ang baso sa buo ng katawan. Basilio, pakinggan mo mabuti ang sasabihin ko dahil mahalaga ang bawat sandali. Sa isang hudyat ko lang,
magsisimula na ang himagsikan ng Pilipino laban sa pamahalaan. Ngunit Ginoo, noon pa man ay ayaw ko nang makihalo sa politika. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o ang maningning na kinabukasan? Kung magtatagumpay kami, ang lahat ng mga taong hindi tumulong ay ipalalagay namin kaaway. Kamatayan o ang maningning na kinabukasan? Hawak ko ang pamahalaan. Sinamantala ko ang mahina ng lakas sa mga pagsalakay nila na walang kabuluhan. Marami akong tauhan, ang iba ay pinapaniwala kong ang general ang nag-uutos, ang iba ay nananalig na ang mga praile ang may gusto. Pero ang karamihan sa kanila ay kikilos upang magiganti. Inapi sila, kaya walang alam kundi ang pumatay o ang mamatay. Ibig mo bang kapuutan ka ng aking mga kabig? Pero ano? Ano ang gagawin ko? Maliit na bagay, sapagkat ako ang mamumuno sa kilusan. Hindi ako maaaring makalayo sa gitna ng labanan. Nais kong ikaw ang mamuno sa isang pangkat na maguguho ng pintuan ng Santa Clara. Kukunin ninyo roon ng isang taong maliban sa akin, kay Kapitan Tiago at sa iyo, ay wala ng ibang nakakikilala. Ang ibig niyo bang sabihin ay si Maria Clara ang... Oo, si Maria Clara ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pasisiklabin ko ang himagsikan pagkat yun lamang ang makapagbubukas ng kumbento. Huli na kayo! Huli na ang lahat! At bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Clara ay patay na. Tingin ka! Si Maria Clara ay buhay. Ang ginawa mo ay isang duwag na pagdadahilan. Katotohanan ang sinasabi ko, Ginoong Simon. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga ipinagtapat ko, pumunta kayo sa kumbento at alamin ang katotohanan. Namatay? Diyos ko! Namatay siyang hindi alam na nabubuhay ako para sa kanya. Ano pa ang halaga ng buhay ko? Ano pa? Huli, may balita akong natanggap na dakda si Basilio at siya na lang ang nakakulong. At ang kanyang mga kasama, pinakawala na silang lahat. Dapat mong malaman na patay na si Kapitan Tiago, kaya wala nang tumatangking kay Basilio. Kailangan natin pumunta sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Alam niyo ba, si Huli nagpatiwakal at si Hermana Bali nabaliw. Talaga? Si Paulita. Teka, di ba sa isa ganyan kanya katipan? Oo, ata. Diba? Ang isa ganyan na sanay kay kasama ko mga ulit. Ano ang asawa niya? Si Juanito Pilais. Nalong malaki ng kasali ng Juanito Pilais at Paulita Gomez? Bakit daw? Kasi, ayon sa balita, tutulong si Simon sa paggugol. Balita pa. Ang bahay na nasirang Kapitan Tiago ang nandun sa kasal. Swerte naman ni Juanito, malas lang yung sagani. Ngayon ang kahuli-hulihang gabi para sa mga Olimpo ng Maynila. Ang nakasulat ay Mene, Tekel, Pares, at ang nakalagda ay Juan Crisostomo Ibarra. Imposible! Juan Crisostomo Ibarra? Bakit? Si Mr. Crisostomo Ibarra at namumutla kayong lahat. Napakasamang tao niya para ilagda ang isang pangalan ng pilibusterong matagal ng kapal. Presentissima de Diyos, sulat na ito ni Crisostomo Ibarra. Kilala ko ang kanyang lagda. Ang ibig bang sabihin ng Mene, Tekel, Pares ay mapapatayin tayong lahat? Tila lumalamlam na ang liwanag ng ilawan. Habaan ninyo ang mitya. Kung hindi sana siya pinaghahanap ng batas, ay makatatawag ako ng manggagamot. Ginoong Simeon, ang akala ko ay natutulog kayo. Padre Ferentino,
Hindi ko malaman kung paano ko kayo pasasalamatan. Rigo, may nararamdaman pa ba kayo? Ang hirap. Lahat tayo takot sa paghihirap. Ngunit, nasisiyahan ako sapagkat saglit na lamang at mawawala ng aking paghihirap. Oh, Diyos ko. Anong ibig yung sabihin? Ginoong Simeon. Ayoko nang mahirapan. Mahirapan man ako o hindi, tiyak ko na ang aking kamatayan. Kaya uminom ako ng laso. Go. Ginoong Simon, talos ng Diyos na tayong lahat ay maaaring magkamali. Kaya, patatawarin ka niya. Isa-isa niyang ipinamata sa inyo ang kanyang kapangyarihan, tulad halimbawa ng pagkabigo ng inyong balak. Pinarusahan ka rin niya, kaya sa inyo, mga pagkukulang. Nakita niyo, papabayaan niya na manatili sa ganitong kalagayan ng ating bayan. Makatarungan ng Diyos, hindi natin kayang arupin ang kanyang kalooban. Naniniwala ako na kung walang kalayaan, walang katan. Kung gayon ay bakit ipinagkait niya sa akin ang tagumpay? Ang tagumpay ko ay simula ng kalayaan ng ating bayan. Marahil ay hindi niya naibigan ang inyong ginamit na mga pamamaraan. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ngunit bakit ang higit na masasama ay hindi niya pinaparusahan? Bakit ako lamang ang nagdurusa? Huwag mo siyang paghinanakitan. Tadhana ang pagpaparusa sa mga maniniin. Natutuwa ako at binigyan niyo ako ng pagkakataon upang makilala kayo ng Diyos. Salamat ulit sa inyo. Naway, abutin niyo pa ang paglaya ng ating bayan. Kaawaan ng Diyos ang mga walang puso na bigaw sa inyong landas. Maging huwarin na kayo nawa ng mga kabataan na pag-asa ng bayan. Ang tangi kong kasiyahan ay ang pananalig na anuman ang mangyari, magiging babaw pa rin ng katarungan. Kung kakailanganin ka ng sino man para sa mabuti, iluwak ka nawa ng karagatan. Subalit, kung gagamitin ka lamang sa paniniin, pangaapi, at kapalaluan, naway, manatili ka niya sa iyong malamig na libingan. Ikaw ay papaakit. Basilio. Isang lihim na Basilio. Isa ko sa ating bayan ng masama ang aking loob. Ako sa Pilipinas mula sa aking pang-ibang bansa. Po, Ginoo. Tama na ang mukhaing pagpaaralan. Sige na, go. 1, 2, 3, go. Silio, makinig ka mabuti sa sasabihin. Kung ako ang tatanungin,